Hi guys! Magandang gabi! Welcome back dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachisbos ang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokareta si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paul Avellino. And para sa gabing ito, isang napakagandang balita naman po ang ating nasagap sa social media na nais ko pong i-share sa inyo. Kasi paniguradong ikatutuwa po ninyo itong balita na ito. Maganda lalo na't nangungulila ang ilan sa ating mga kakimpaw, seniors sa Kimpaw ngayon na mukhang talagang sinusulit ang bakasyon. Anyway, bago tayo mag-start, guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel at isa ka sa mga araw-araw ay nag-aabang ng balita at ayuda tungkol sa Kimpaw, i-click mo na yung subscribe button at notification bell na nandyan sa baba sapagkat nasa tamang channel ka na. Araw-araw ay naghahatid tayo ng latest updated fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paul Avellino. Samantala, bilang pasasalamat naman sa ating mga taga-subaybay, narito ang ilan sa comment na napili po nating basahin tonight. So first comment mula po ito kay Ma'am Rosemary Chino. Nako, magandang gabi sa inyo, Ma'am Rosemary. Happy New Year! Kamusta po ang New Year ninyo? Hope na magkakasama po kayong buong pamilya ninyo. Anyway, sabi niya dito, may naunang nag-comment kahapon na ang pangalan ay si Joy na nakasabay daw nila ang Kimpaw sa tour nila. Scandinavian tour ang dalawang magjowa. Kahapon parang Sweden sila. Kasi yung picture na pinost na Aurora Borealis ng pangalan na Joy nasa Sweden. At sa Discord, may hint na tinanong niya, nag-snow ba sa Sweden ngayon? Di napakamot si Pao, sabi niya, oo yata, nag-snow. Today may nag-comment na nasa Norway sila. It takes 2 to 3 weeks daw yung Scandinavian tour. May nabasa din ako na 7 to 10 days. Pero, noong December 26 pa daw sila umalis. Meron din nag-comment last week na kita daw niya ang Kimpaw sa French Embassy. Kumuha ng French visa. May mga nakakita pero walang pictures. Minsan kasi nahihiya na tayong magpa-picture lalo na patago. Meron din nagsabi na nakita din sila Kim and Paul sa airport. Hindi pinangalanan yung airport. May pictures sinan pero hindi pa shinare. Kahit saan sila pumunta, makikita talaga sila, lalo na't sikat sila ng dalawa. Tama talaga yung Marisol Academy na magbabakasyon sila sa ibang bansa. May nagsabi sa kanila at binalita nila. So, ayan na nga yung mga pinag-uusapan natin itong nakaraang araw. So, actually, si Pau's idea raw yung magbakasyon. Tapos, siguro, dahil na rin sa mga naging problems ni Kimi, kaya dinalaan niya sa ibang bansa si Kim Chiu. So nakakapanibago kasi 'di ba last year kasama ni Kim yung family niya, New Year, Christmas and New Year. But this time with Paula Avellino, hope so totoo yung mga chismis, 'di ba? Isa tayo sa sobrang magiging masaya sa balita, lalo pat Mia ang Kimpaw. Alam niyo naman kapag parehas na missing and action sila Kim and Paolo. Magkasama silang dalawa. Si Paolo naman, sanay tayo na walang paramdam. Pero si Kim Chiu, nako, ay nako, ayoko na lang mag-talk. Ang masasabi ko na lang, enjoy lovebirds. Hoy, enjoy lovebirds. Lovebirds talaga. Anyway, shoutout naman kay Ma'am Jenna Radatu. Ayan, magandang gabi
Genara Adatu ba to? Anyway, shout out, Happy New Year po sa inyo. Sabi niya dito, hi Miss Gandara, buti nagparamdam ka na. Akala ko wala ka na kasi wala akong naririnig sa yung balita. Thanks Miss Gandara, may balita ka na si Kim Pao. Maaari po ba naman yon? Uy, may 4 na nag-like. Akala siguro nila hindi na ako babalik. Siyempre, sana understood niyo naman yon. Holiday, di ba? Social lang di tayo nakapagpaalam. Medyo biglaan din kasi talaga yung bakasyon natin. But anyway, nandito na naman po tayo nagbabalik. This 2026 claiming na maging atin ang year na to. Hope na puro positive ang mga maging positive ang balita, new projects, new endorsements, magandang balita sa kaso and all lahat na. Kung pwede nga lang po sana, wedding bells ang maging balita. Charot. Pero kasi may next project daw si Paolo. So, abangan natin yan. Solo project ba to? Or kasama siya ni Kim? Pero malakas ang kutob ko na kasama po si Kim dito. Ayan. And hope magaling na rin si Kimi last time nung nag-live sila sa Discord, pasama yung pakiramdam niya. Anyway, para naman sa mga nagtatanong, eto na ba ang picture ni Kim? Nag-update na ba siya sa Norway? Kasi nga, ayan, short hair daw dito. Tapos, ayan, nag-snow. Well, masasabi po natin is snow. Hindi po. Huwag kayong magpapaloko. Kasi parang 2023 pa po ata. Tapos nakatali lang yung buhok ni Kim kaya nagmukha siyang short hair dyan. But dope guys. Alam ko namimiss natin ninyo si Kim Chiu and si Paolo Avellino. Pero doon lang tayo sa totoo. So wala pong masama na mag-throwback tayo. Maglagay ng mga pictures nila Kim and Paolo. Basta wag lang po tayo mag-mislead. Yung iba kasi naniniwala na latest lamang to. Pero sa pag-research kasi natin is pa to? Last year pa. So, ayan. Para sa Switzerland, kung hindi ako nagkakamali. Basta yun. 'Di ba? And about naman sa mga edit, AI, na magkasama sila Kim and Paolo, bet na bet ko naman siya. Ini-imagine ko totoo talaga na magkasama sila Kim and Paolo. Yun talaga yung pictures and yun yung moment, yun yung ginagawa nila. Grabe, enjoy na enjoy ako sa mga edit ng AI po ng Kim Pao. More pa po, please. Anyway guys, since meron na tayong balita or clue saan man po puminta sila Kim and Paolo, hayaan na po natin sila. Okay, hayaan po natin sila ma-enjoy ang moment, scenery, ayan, yung kanilang vacation. Deserve naman po nilang dalawa yan, di ba? So at least panatag na tayo na mayroon pong ayuda kina Kim and Paolo. Yun naman po ang importante, yung magkasama po silang dalawa. So wag na natin silang abalahin, wag na tayong masyadong makulit, istorbuhin pa, gambalain pa ang bakasyon ng Kim Pao. And baka nakauwi na sila or pauwi pa lang. And kung pauwi pa lang, sana safe flight kina Kim and Paolo sa pagbabalik po ng Pinas, and mag-back to work na ulit sila. Nakakamiss din si Kimi sa Showtime. Anyway, dumako naman po tayo ngayon dito sa pinakasentro ng ating update ngayong gabing ito. Etong post ni Kikay. Nako, sabi niya dito sa mga naging plano daw ni Paolo and Kim Chiu na magsama na sa isang bahay si Derek, ang isa sa nakakaalam. Uy, ayan. Pero sabi dito, nasa edad na sila para gawin ang mga bagay. Ayan, natabunan ang mga bagay na makapagpapasaya sa kanila. Stay in love, Kim and Pao. Doon na rin, sinasabi na doon na rin papunta ang Kim Pao sa wedding na hinihintay natin. Totoo pala na magkasama na sila sa bahay. Ayan, nakaturo po sila, naka-arrow kay Derek Loren. So, nadulas si Derek Loren para masabi
na isa siya sa nakakaalam. While anak-anakan niya si Kimi, hindi rin naman po imposible. Tot lang, palagay lang nila dahil nga anak-anakan ni Derek Lawrence si Kim. Kaya isa siya sa nakakaalam or talagang nadulas itong si Derek Lawrence sa plano ng Kim Pao na pagpapakasal since nasa tamang edad naman na silang dalawa. Kaya nasabi na isa siya sa nakakaalam. Ayan, magandang balita to kung tutuusin, pero mas magandang balita kung totoo, di ba? And sana nga totoo na madulas na itong si Derek Lawrence sa sobrang pagka-excite sa kanyang anak-anakan na si Kim Chiu, diba? Para masaya po ang lahat. Sa kabila ng ganito, ganyan na gulo, balita, pinagdaanan, sa show business. Of course, ang mga fans na invested din kay Kim and Paolo, ayan, maging masaya. Napakagandang balita dito para sa mga Kim Pao fans. Nako, lahat po ata tayo mag-cheers kapag nangyari iyon. At ako'y naniniwala at umaasa rin at the same time. Umaasa dahil nasa tamang edad naman na sila para gawin ang mga bagay na makakapagpasaya sa kanila na sa kasalan matuloy. So, yun lang po muna whether magka-live-in na or hindi. Parang ako naniniwalang live-in na eh. So, papakasal yan. So, yun lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa mga susunod nating chikas. Maraming pong salamat.